sinasabi ng mga tao nagreklamo po sa akin, bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya, samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila. Nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya. Nagmamigrate sa Metro Manila. Dole, wake up. I want their heads. Sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasasabi lang ng DepEd, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mm. Mag-group chat kaya kayo. May quorum na po tayo. So, if you will allow us, yes, we're discussing with the national wage. Yung una muna, yung national minimum wage na maraming nagre-reklamo na hindi daw makatarungan. Yung NCR, pagkataas-taas, samantalang yung mga probinsya, lalo na yung BARM, nasa 4 pesos, 411 pesos lang. Eh, napakababa. Ang laki ng agwat eh. Halos sa magkano ba yun? Napakalaki talaga. So, ang dami talagang umaalma dyan. So, eto nga. So, right now, Secretary Laguesma has already said his position of the DOLE. Ayaw nila ma-centralize. They want to maintain the regional wage boards. Tapos ang national wage, ine-explain niya. Kasi di namin maintindihan kung paano kinocompute yung cost of living. Kung maalala nyo, mainit yung diskusyon pa paano mabubuhay ang pamilya ng 5 sa 92 pesos. Tama naman, Madam Chair. Yeah, kung tutuusin, yung presyo naman ng gasolina sa NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yan dapat pag-aralan natin, Madam Chair, na kung gawin na natin across the board because marami rin po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin halos pare-pareho lang. Yun po yung sinasabi. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Maganda itong pinag-usapan natin na taasan po yung sweldo ng ating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 50 pesos and then ako po ay nagbumungkahay na tataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is taas tayo ng taas sa mga sweldo natin mga magagawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon tataasan pa natin under 300 so magiging ano tayo almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukohan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area and never ever pa na-inspect ng Dole. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng Dole, yung Dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng Dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Laguesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras,
May kape, may merienda, may lechon. I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila, and yet, hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa dun sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. Walang electric fan, walang ceiling fan, o industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Laguas, pag-aralan niyo yan. Yung pakyawan system na yan. Dahil dun sa pakyawan system, maraming nakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na dole para masiguro na wag naman paabutin ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lamang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos yung kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, na gusto ko sa implementation at Secretary Laguasma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo. Pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak, gusto ko may masibak din sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila nung kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng dole na, oy, kayong company A, o hindi kayo nagpapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget niyo, I promise. So, hindi ako papayag na ituloy yung budget niyo hanggat hindi kayo mag-ayos-ayos dyan sa dole. yes, Senator Tulfo, I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, Madam Chair. I took serious note of the manifestation and the presentation made by the good Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good Senator even appreciated the work done by sending personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the office of the good Senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary,
Lagwesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo. Not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala eh. Tiningnan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at anong naging result ng inspection because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon or magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, di-defer kong budget nyo. Okay. I think, Secretary, tumatango naman si Secretary, mukha naman sang-ayon. Mention, Madam Chair, will respond and resolve yung pong concerns na nirelate po sa atin ni Senator Rapi Tulfo. Kasi po, Madam Chair, matagal na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung hindi na sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Tulfo. Unang-una, malaking pagkakataon natin baguhin yan dahil ang alam ko, yung mga inspektor natin, unang-una ay napakakonti. Talagang kapos talaga yung inspektor natin. Kaya ngayon, na-ratify na po yung ILO na World of Work at iba't iba pang mga statute. Dapat sa budget, dagdagan natin yung inspector plus yung mas mataas na antas naman, yung mas may expertise at saka mas mataas ang sweldo kasi kung minsan kung sino-sino na lang ang inaatasan na maging inspector, tulad nga ng sinabi niyo, madaling abutan at madaling sabihan o takutin. Kaya eto nga, kailangan yung mga lampasuhol talaga at kinakailangan talaga na magkaroon ng mga inspector of a higher standard who are more adept at manufacturing, at engineering, mas alam ang chemical at iba pang health concerns. Ikalawa, ine-exempt natin yung micro and small. Talagang wala sa usapan yung micro and small ha. Talagang yung 3 million and under, 5 million and under, pwede ba? Magkaintindihan na tayo na talagang hindi kasama yan. Ano? Tapos, ikatlo, nandito si Congressman Eli San Fernando. Pare-pareho kami na sinasabi, tulad ng sinabi ni Senator Tulfo, hindi naman na-i-implement. Katakot-takot ang batas, pero wala naman sa ground. Pero ngayon, maglalagay tayo ng papatawan niya ng penalty. May sanction for non-compliance. Ano? May mga imprisonment pa nga, may mga penalties na 50,000 moral damages, other damages, unpaid benefits, idodoble, etc., etc. What do you mean, Madam Chair? Ano yun? Sabi mo may penalty ng pagkakulong sa mga inspectors? Hindi. Ito muna yung mga employers. Idadagdag natin. Wala, Madam Chair. No, ilan yung ang batas? bago. Okay, Ito good. yung bagong mga bills Yes. na nagre-recommend na yung Yes. hindi sasang-ayon, hindi susunod. Ngayon may penalties na at nandito rin si Congressman Eli na ganun din ang final sa House. Meron din ako, Madam Chair, yung wage theft law. Hindi pa yata nare-refer, pero Okay. nakita ko kanina yung staff ninyo dinala. Eto, may penalties na. Dagdag natin yung mga government employees, kung dole man sila o DTI o kung sino man, idagdag rin natin na liable din, katulad ng corporate officers of airing companies. So, dagdag natin yan. Okay, so perhaps at this juncture, we were trying to derive data, as I understand it, from DepDev. Meron na kayong data para sa cost of living, yung makatotohanan ha?
Mr. Chair, Madam Chair, makasingit lamang. Secretary Laguasma, are you in favor of what I suggested earlier na mula ngayon effective immediately? Mula na naman yun. Kung wala kayo, ako na mismo ang popondo. Bigyan ko na body worn camera lahat ng mga field inspectors ninyo para pag nag-inspect, kailangan naka-body worn camera sila. Wala po kami. Salamat po sa inyong mungkahi, kagalang-galang na senador. Wala po kaming budget na para po sa body cam. Hindi po kagaya ng mga nasa PNP. Pero kung ito po yung makakatulong, welcome. Open naman po kami. Nagbibigay kayo ng daan-daang milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko, pero sa body worn camera na magbe-benefit yung mga workers directly. Wala. Magbawas kayo dyan sa mga tupad-tupad na yan na ginagamit lamang ng ilang mga politiko nagpapa-epal. Di lagay nyo sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga natin, manggagawa. With due respect po, Mr. Senator, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos at tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration, yun po ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so for the meantime, pwede ba bigyan natin ng body worn camera yung mga field inspectors nyo? Kasi pag walang body worn camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil tulad sabi nga ni Madam Chair na baka nasusuhulan dahil maliit lang sweldo. Siguro in that case, taasan natin ang sweldo natin mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. Po kami dun sa inyong mungkahi at amin pong titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, Madam Chair. Thank you, Secretary Legal. Okay. So wala pa muna hanggat walang budget. So ibig sabihin from now hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudgetan natin, Madam Chair, para sa body worn camera, so tuloy ang ligaya. Hindi po. In the meantime po, na walong ganong klaseng device or something, we have to institute reforms as you have suggested. So we anong will klase? closely monitor din po ang mga ginagawa. Yung pong, kumbaga sa kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba-validate po namin ng separate na team. Para So anong klaseng validation gagawin niyo po muna, Secretary Laguasma? time po, dahil hindi naman po kami pwedeng huminto lamang. Ano yung baba po? Sa proseso po na binabanggit ni kanina, kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa halimbawa po ang merong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding. Ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma doon po sa mismong mga ikangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral. Isa na lang po, Madam Chair. Sige, walang body worn camera. Siguro lahat ng mga inspector niyo meron namang cellphone. Pwede ba i-cellphone video? Meron Okay ba po yan? naman, meron po. O di cellphone video na lang muna habang wala pa yung body worn camera. I-cellphone video yung pag-i-inspect niya. Tulad ng ginawa ko. Ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. I-cellphone video yung kalagayan ng mga manggagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview mismo doon sa area. Lahat po ng inyong mungkahi amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po mapapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magkaintindihan tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin? Para dito sa mga violations of labor standards, of minimum wages, and so on, kailan po gagawin ang random check, sabihin natin? Actually, ginagawa na po yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po Siguro intensify po. At saka i-report siguro sa amin. Opo. Kasi nakakakaba yung siguro walang yun. budget yung dole. Maliit na nga, tatanggalin pa. Kami naman po ay laging tumitingin na doon sa... Maybe you can come back with the report, Secretary Laguasma. Yes, Kung meron kayong natuklasan, kung meron talagang nasisante sa trabaho, may napatalsik, para at least meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang sinabi ng Senado. Opo, ma'am. At saka measurable, ibig sabihin may report, tapos time-bound, wag naman masyadong matagal kasi budget season na. Meron po kasi, ma'am, Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. kung yun pong report na available na sa amin, siguro within a period of 1 week, siguro may submit po namin sa inyo. Is that okay, Senator Yung Tulfo? binabanggit po ninyo Para may immediate result. Otherwise, puro haka-haka lang to.
That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Sige, aabangan namin yan. Thank you very much, Secretary, for your immediate action, and we will await your report. Our committee secretary will follow up, pero mabilis naman ang DOL mag-submit. Yung ating labor representatives mula sa Congress, si Congressman Eli San Fernando, meron ka ring mga transition period tungkol dito. Ang DOLE, ayaw nila maging pantay-pantay yung hanggang sa probinsya. And I understand the reasons. You were telling us na yung basis ng pagbibigay ng isang wage order ay tatlo, ano? So yung tatlo yun, yung needs ng family, yung capacity of the employer, and then the socio-economic and development issues. Ngayon, yung unang-una, yung needs of the family, at saka yung realidad na cost of living, tinatanong rin natin kay Yusek Edilion, dahil nagugulanta ang Senado sa mga datos ninyo, yung mga 64 pesos sa pagkain isang araw. Paano ba to? Paano ba kayo nagko-compute dyan? At saka ano ba talaga ang difference? Kasi sabi ninyo, hindi naman masasabi na maliit ang difference, malaki ang diferensya ng gastusin sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So tignan natin, baka may kahit generic data lang. Yes, Yes, Yusek, Madam please. Chair. Thank you. What I can give you now is yung 2025 na poverty line natin. So it ranges from a low 410 sa Soxcargen. Tapos ang pinakamataas, for a family of 5 to, daily. And then ang pinakamataas ay sa Central Luzon at 555 pesos per day. Sa NCR, nasa 545 siya. So kung i-compare... Ang sinasabi mo, sa probinsya, Central Luzon, mas mataas pa kaysa sa NCR. Central Luzon, yes. Yes. Ang mas mababa yung nasa Mindanao na mga regions. Yeah, especially Soxcargen, Soxargen. 410. O kaya nga, tignan natin, ano yung Region 4A? Ang 4A ay 535. O kaya nga, dikit-dikit na sa Metro Manila yan. Pero Pero ihambing nyo sa ginagawa ng ating mga Regional Wage Board. May kinatawan ba Regional Wage Board o si Miss C pa rin ang magsasalita sa Regional Wage Board? Ito nga yung sinasabi ko, hindi naman kalakihan na madja-justify. Dikit-dikit yung Central Luzon, Region 4A, NCR, dikit-dikit naman. Bakit yung NCR namamayagpag? Bakit ganun? Ayan napapailing, napalundag nga si Congressman kanina eh. Ma'am, yun hong mga indicators that we use for the four major categories would include, for example, the needs of workers and their families. We consider as part of the wage-related indicators, the CPI as mentioned earlier, yung inflation rate, yung purchasing power of the peso. Di ba binabatok nga ng administrasyon na bagsak na yung inflation, nasa 2 to 4% as desired by Central Bank. Kahit bilangin mo yung headline, kahit bilangin mo yung core, talagang bumagsak na ba't ganyan pa rin? Talagang hindi makatarungan. Ma'am, ang ibig sabihin po nun, pag bumagsak yung inflation, medyo stable po yung prices ng commodities po natin. Yun na nga, pero hindi naman nagbago yung inyong malaking pagitan mula sa NCR hanggang dito, dikit-dikit yung Central Luzon 4A, di ba? Mas mataas pa nga yung Central Luzon kaysa sa NCR. Pero magkano lang ang kanilang minimum wage? Hindi ko maintindihan, very arbitrary yung setting ninyo ng minimum wage. Doon po kasi sa setting ng minimum wage. I understand that there are other factors, but shouldn't the core, shouldn't be the basic determinant be the cost of living? Because yun ang talagang tumatama sa tao Yes, ma'am. As part of the needs of workers and their families. Hindi ba weighted itong 1, 2, 3 mo? Walang weight yan? Labo-labo yan? Meron po tayong ginagamit na iba-ibang formula to simulate the resulting potential increases. And the regional boards po. Nasa simulation para namang extrapolation rin yan sa eleksyon. Nakaka-nervous yata yung mga ganyan. Yung totoo, hindi talaga
So parang nahihirapan kami doon. DTI, would you like to comment in as much as you're also part and parcel of the process? ASEC Ablan, please, or yes, ASEC Ablan. Di ba kasama rin kayo dyan sa mga wage board? Thank you very much, Madam Chair. Yes, the DTI's regional directors are members of these regional boards. Ayun na nga, hindi ba may input din kayo dyan? Nakikita ng DTI, kayo naglalagay ng mga SRP kasama ng DA. O di alam ninyo yung mga presyo. Halimbawa sa Palawan. Alam naman natin ang gasolina sa Palawan umabot ng 98 pesos. Samantalang sa Manila nasa 42. Sa Ilocos 30% higher ang gasolina sa amin. Di ba ninyo kinakalkula yan pag nagbibilang? Mas mura nga yung bigas at yung bawang sa amin. Pero yung gasolina, di hamak na mataas. Alam mo yan, tagalawag ka eh. Tama, Madam Chair, kung makasingit po ako. Yan nga ang sinasabi ng mga tao nagreklamo po sa akin. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila. At alam naman natin yung gasolina is driving force sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the factor, especially UDTM, magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung presyo sa probinsya, ganun din ang presyo naman sa Metro Manila. Pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho rin presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganun din man presyo mga pagkain doon. So dapat factor inyo yon, DTI, at kayo nagbibigay ng advice sa National Wage Board. So bilang bahagi, ASEC Ablan, hindi ba ninyo ini-input yan? Na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Yes, Madam Chair. Our regional directors confer with their counterparts sa regional boards regarding the prices po of the basic goods and necessities po. Pero ba't ang layo-layo? Halos 700 ang Metro Manila, nasa 400 pa lamang ang BARM, nasa 500 pa lang ang Central Luzon. So, yun nga ang ibig namin maintindihan. Yung Central Luzon, mas mataas di hamak ang cost of living. Yung minimum wage nila, bagsak na bagsak. Bakit nagkakaganon? Ano ba formula ginagamit ninyong mahiwaga? Madam Chair, we give our listing to our counterparts in DepDev in the regions, and we defer to the DepDev counterpart there to... Kasasabi lang ng DepDev, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mag-group chat kaya kayo. Baka sakali magkaintindihan. Nakakatawa kasi sinasabi nung isa na yun, sinabi na nga ni Yusek Edilion na hindi nagkakalayo yung 3 region, yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganon? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakaroon ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha mo ng trabaho, below minimum naman. So bumabalik na ulit sila sa probinsya. So dapat, ang gawin natin, pag-aralan natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganun din tapos sa probinsya, para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan din sa Maynila. Ganun talaga kadalasan, Madam Chair, na interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon or Davao, pupunta dito ng Metro Manila, magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo, hindi raw enough para buhayin yung pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, nakakuha sila ng trabaho pero inapi naman sila dahil hindi na-implement nung DOLE yung minimum wage natin, or kung dumating man dito, wala nang trabaho, wala makita, kaya overpopulated at Metro Manila ng mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Yes, Diba? Senator Tulfo and Congressman Eli, ang nangyari, ang DOLE nagbigay ng paper, mabigat yung study nila, yung kapal-kapal, rito. Secretary, is there something we can do to align the realities of the cost of living on the ground versus the disparity, the enormous disparity between NCR and the provinces? Wala bang magawa yung DOLE yan? Dahil yun nga, yung National Wage Board, nasa ilalim naman ninyo, kayo naman ang chairman dyan. Hindi ba dapat magkaisa yan at medyo maging makatarungan naman itong mga presyo natin? Is there anything the DOLE can do to address the wide gaps in the minimum wage throughout the country? Madam Chair,
we will seriously look into this and try to come up with something na pwede siguro magiging align doon sa nakikita natin sa reality on the ground po. Yes, and the National Wage Board, if you could consult more seriously your regions, kasi kayo ang may tauhan at may mga regional wage board para maka-feed in. Babagsak at babagsak ito sa data. Pag nakita natin yung mga datos, talagang magiging maliwanag kung alin ang tama na rate, ano? At kung talagang dapat yung NCR. In the meantime, alam ko na ayaw ng DOLE na i-centralize ang national wages. At you have good reason. It really will impinge on the capacity of the employers. And although we exempted na yung micro and small, talagang hindi nakasali dyan kasi hindi talaga kakayanin, talagang sinasabi natin yung wala nang pupunta sa rural area kung walang wage advantage. Ano? May sinasabing ganon, mawawala yung window of opportunity.